dito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanakalla ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang araw muli ng Huwebes. Ngayon ay ang ika-6 ng Hulyo, ika-18 ng Zulhijjah sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang pang-125 episode ng ating programa. So last episode was 124, ngayon 125 na tayo. Going strong, maintain lang natin ang progress kasi hindi pa rin nababawasan ang ating hiling na magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa. Pati na rin ang episodes ng ating Marawi office, ang Katandingan. Speaking of comments, ito sa ating mga active listeners natin, Sir is it Sir Brizuela? Yes, Sir Roger Brizuela, Assalamualaikum daw. Mga kabalay, keep safe to all. Keep safe rin po sa inyo dyan. I heard buong pamilya nyo raw nakikinig sa atin every week, alhamdulillah. And speaking of, kausap ko to my left, tama? Yes, this is my left sa ating mga live stream viewers dyan. Pakinggan natin ang kasama natin sa episode na ito, Kuya Hamsi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, kabalay na ri. Welcome. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig sa kanilang mga radyo at ating mga kabalay nanonood sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development BARM page. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa amin at pagsubaybay sa aming programa. At nandito na naman po tayo kung saan isang oras na naman tayo magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. Let's go. Ministry. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Hopefully maganda po ang mga umaga ninyo. Nakakain na ba lahat? Ano ba? Lunchtime ba ngayon? 11 is lunchtime. Brunch time. Ang brunch na umaabot na ng dinner.
Para sa'yo, kabalay na rin. Ating pag-uusapan yan mamaya. At ang ating sunod na segmento. At may unang comment, kabalay na rin. Yo! Unaan ko na po kayo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Watching while in a workshop for our objectives. Kudos from our mother, Ma'am Salembay of Tula na unang nagkomento sa ating Facebook Live. Yo! Good morning po, Ma'am Sally, and good luck sa training ninyo. Good luck sa it's a right shop. It's a top management right. So right shop siya, I believe, tungkol sa monitoring and evaluation system natin. So shout out sa CRS for anong tawag dito, facilitating in this partnership na magawa ang mga ganitong klaseng importanteng mga aktibidades na walang sawang pagsuporta sa ating ministry. Yes. Stay safe, stay healthy, and nag-follow up si Sir Brizuela. Yes, kabalay, lahat ng relatives ko nakikinig sa programa ninyo. Keep up the good work, mga kabalay. Okay. Sali-sali po tayo sa Enjoy listening and watching. Yeah, good luck. Hindi na ako na-pressure na may isang buong pamilya na nakikinig sa atin ngayon. May kasunod na comment si Ma'am Sally Kabalay na rin. It's a strategic planning, my dearies. So with our strong partner CRS. Ganon ang pagsalita niya. Ang ating CRS, the Catholic Relief Services, our strong partner. So, we will be having mamaya ang ating tatlong balita sa araw na ito. And after that, ang ating usual segments ng impormasyong pambahay at hanap buhay at health and safety first. And ang ating highlights sa episode na ito, pag-uusapan natin, magsisimula ngayon ang ating bed series. Bed C series. Wait, medyo weird ang Bed series. Bed C series. So, nabanggit natin sa ilang episodes ang Bed C kasama ang ating Bangsamoro Planning and Development Authority. And nanggaling sa kanila actually ang suggestion na baka gusto natin i-cover ang iba't ibang sectors na nagbubuo nitong Bed C na ito. At we went, that's right, pwede. So, ang Bangsamoro Economic and Development Council. Sa susunod na mga episodyo, pag-uusapan natin ang mga sectoral committees na bumubuo dito sa council na ito. At malaman natin kung ano ba ang kaganapan sa kanila, ano ang binibigay nila sa BEDC, ano ang importanteng part nila sa Bangsamoro Economic Development Council na ito. Ngayong araw, magsisimula tayo sa series na ito sa Economic Development Council kasama ang representative ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, ang chair ng sector committee na ito. Director 2 for Agri Operations, Engineer Ismael Giamel. Available siya mamaya, inshallah, via phone patch. Sa ating live stream viewers, may kita natin ang kanyang itsura sa ating live stream, inshallah, and marinig po natin ang kanyang boses makalipas ng ating susunod na mga segmento. So habang inaayos po yun, pakinggan muna natin ang ilang mga paalala sa episode na ito. Are we good? Technical staff, Kuya Mansur, commercial time. Pakinggan natin ang siyam na mahahalagang requirements para sa ating housing loan projects. Take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan,
Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At para sa araw na ito, meron po tayong 3 balita. Una, MHSD pinalakas ang Tawi-Tawi LGU sa paggawa at pag-update ng CLUP GIS maps sa isinagawa nitong Module 2 at 3 training workshop. Pangalawa, MHSD sinanay ang isa pang grupo ng mga empleyado upang may pagpatuloy ang paghahatid ng gender-responsive na mga serbisyo. At pangatlo, MHSD kasama ng BARM sa pagsisimula ng pagdiriwang ng Nutrition Month sa Bangsamoro. Ang ating unang balita sa araw na ito, MHSD pinalakas ang Tawi-Tawi LGU sa paggawa at pag-update ng CLUP at GIS maps sa isinagawa nitong Module 2 at 3 training workshop. Nagbigay ng tulong teknikal ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa mga local government units, mga LGUs ng Tawi-Tawi sa paggawa at pag-update ng kanilang Comprehensive Land Use Plan o CLUP, Zoning Ordinances o ZO, at Geographic Information System GIS mapping sa isinagawa nitong Module 2 at 3 training workshop na ginanap sa Evero Business Hotel, Zamboanga City noong 19 hanggang 24 ng Hunyo 2023. Tinalakay sa 6 na araw na training workshop ang Land Use Planning Tools and Analysis, Development Trusts and Special Strategies, Climate and Disaster Risk Assessment, at Maps Preparation sa pamamagitan ng paggamit ng Quantum GIS. Nagsimula ang aktibidad sa pagtatanghal ng mga LGU ng kanilang na-update na CLUP na binalangkas noong Module 1 training workshop. At tinasa ng mga technical na kawani ng ministry para sa pagpipino sa mga workshop. Hiniwalay ang mga LGU sa 2 grupo. Nakataon ang isa sa right shops kung saan sinuri nila ang datos at ipinakita sa kanila ang mga talahanayan, graph at mapa, habang ang isang grupo ay nakatuon sa pag-update ng kani-kanilang maps sa pamamagitan ng GIS. Nagtapos ang aktibidad sa pagbabahagi ng mga manunulat at mapper ng kanilang pag-unlad, natuklasan at pinahusay na draft na CLUP na magsisilbing plataforma para sa feedback at higit pang pagpapabuti ng kani-kanilang draft na CLUP at ZO. Tumulong sa Housing and Homesite Regulation Officers, mga HHRO ng MHSD sa mga right shop, ang Department of Human Settlements and Urban Development Region 9, ang DSUD 9, sa pamamagitan ni Lawrence Empenado, HHRO 5, at Jacqueline O. Apao, HHRO 2.
upang matiyak na ang CLUP ng mga LGU ay alunsunod sa mga arituntuning nakabalangka sa CLUP Guidebook. Ang mga kalahok ay ang mga Municipal Planning and Development Coordinators, Planning Officers, at Mapping Technicians mula sa mga LGU ng Bonggao, Languyan, Mapen, Sapa-Sapa, Sibuto, Simunol, Sitangkay, South Ubian, Tandubas, at Turtle Islands. Nagbahagi sina Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, at Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim ng mga mensahe ng suporta sa training workshop. Binati ni Ministro Bara ang mga kalahok para sa kanilang aktibong pakikilahok sa training workshop at pinuri niya ang kanilang dedikasyon sa pagpapahusay at paggawa ng kanilang CLUP. Ipinaabot din ni Minister Bara ang kanyang pasasalamat sa DSUD para sa walang humpay na suporta. Pinuri rin niya ang mga kahanga-hangang inisyatiba ng ILUD kasama ang Provincial Office ng Tawi-Tawi para sa pag-oorganisa at pagtiyak ng tagumpay ng mga mahalagang workshop sa pagsasanay. Nagbahagi rin ng mensahe ng inspirasyon sina Director Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services, Engineer Sabturani U. Bakil, Director 1 ng MHSD Tawi-Tawi Provincial Office, Loraden S. Abdullah, Director 1 ng MHSD Maguindanao Office, Attorney Janiza M. Makapantar, Chief of the Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, at Engineer Wahab U. Bakil, Provincial Planning and Development Coordinator ng Tawi-Tawi. Ang aktibidad ay naging posible sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng ILUD at ng MHSD Tawi-Tawi sa tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Tawi-Tawi. At para sa ating sunod na balita, MHSD sinanay ang isa pang grupo ng mga empleyado upang may pagpatuloy ang paghahatid ng gender-responsive na mga serbisyo. Sa pamamahala ng Gender and Development o GAD Focal Point System, ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay nagsagawa ng training workshop on gender-responsive service delivery para sa isa pang grupo ng mga empleyado mula sa iba't ibang mga dibisyon at seksyon ng ministry na ginanap sa Park Inn by Radisson Hotel na sa Davao City noong ika-25 hanggang ika-26 ng Hunyo ngayong taon. Ayon kay Zuhaira U. Ibrahim, God Focal Person, layunin ng aktibidad na paunlarin ang kaalaman ng mga kalahok sa esensya at mga benepisyo ng paghatid ng serbisyo na tumutugon sa GAD sa pagpapabuti ng kalidad ng mga serbisyo ng ministeryo at sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagiging sensitibo sa lugar ng trabaho at sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga workshop at lektura, nadagdagan ang kaalaman at pagpapahalaga ng mga kalahok sa gender responsiveness at nangako silang isabuhay ang kanilang natutunan. Nakatulong din ito sa kanila na maging gender sensitive at matukoy ang mga aktibong tugon sa mga isyu sa kasarian. Si Riza A. Abbas, registered nurse mula sa Office of the Chief Minister ng BARM, ang nagsilbing resource speaker at nanguna sa mga talakayan sa mga paksang basic GAD concept kung saan ang mga kalahok ay nagkaroon ng kasanayan sa gender fair language, gender sensitive client assessment, at natukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng sex at gender. Nagbahagi siya ng mga insights sa mga isyong sensitibo sa kasarian sa pamamagitan ng mga audio-visual video presentation para mas may parating at maitanim ang esensya ng GAD, at pinangunahan niya ang mga workshop na nagpahintulot sa mga kalahok na galugarin ang mga posibleng issue na may kaugnayan sa kasarian na maaaring makaharap sa proseso ng paghahatid ng mga serbisyo sa mga kliyente na isinadula
ang iba't ibang pananaw ng kasarian ng mga batas at patakaran sa pamamagitan ng pagganap ng mga aktual na sitwasyon. Ang programa ay formal na sinimulan ni Ismael W. Ibrahim, Bangsamoro Director General, pagkatapos ng pagbati mula kay Salem C. Duimuna, Director 2 for Operations and Management. Formal na tinapos ni Norden S. Abdullah, Provincial Director ng MHSD Maguindanao, ang pagsasanay sa pagpapahayag ng pasasalamat sa mga organizers at mga pinunong nakibahagi. At para sa ating pangatlong balita sa araw na ito, MHSD kasama ng BARM sa pagsisimula ng pagdiriwang ng Nutrition Month sa Bangsamoro. Sa pangunguna ni Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim, tumakbo ang ilan sa mga kawani ng Ministry of Human Settlements and Development kasama ang BARM sa 2023 Nutrition Month Fun Run na nagsulong ng wastong nutrisyon sa rehiyon na nagsimula sa Cotabato City Plaza hanggang sa Office of the Chief Minister, Bangsamoro Government Center noong 3 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Ministry of Health ang aktibidad kung saan nakibahagi rin ng iba't ibang ministries, non-government organizations at iba pang mga tanggapan at nagkaroon ng panimulang linya. Nang mga kalahok madaling araw pa lamang suot ang Nutrition Month shirt na may temang bida ang healthy diet na affordable for all, na nagbigay diin sa kahalagahan ng isang malusog na dieta na magagawa ng lahat. Ang pangako ng ministry sa pagtataguyod ng kalusugan at kagalingan ay nag-highlight sa pakikilahok natin na nagpapakita rin ng ating dedikasyon sa paglikha ng isang malusog na komunidad. Wika ni Hamsari H. Pala, cinematographer 2 at isa sa mga tumakbo sa Fun Run. Ang mga aktibidad ay isasagawa sa buong Hulyo upang ipagdiwang ang buwan ng nutrisyon ay pangungunahan ng Regional Nutrition Committee na siyang policy making at coordinating body sa nutrisyon sa regional level. At yun po ang ating mga balita sa araw na ito. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad. At kami po ay magbabalik sa MHS Delivers makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. And we're back po sa MHS Delivers. Bago po tayo dumako sa ating IPH at HSF, basahin po natin ang mga comments sa ating MHS Delivers live stream chat. After nitong, I believe, available na po ang ating guest sa ating phone patch, sabi ng ating technical side. Pakinggan po natin ang boses ng ating guest sa araw na ito, Director for Agri Operations, Engineer Ismael Giamel. Sir? Yes, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-pakinig natin.
Yes, magandang umaga po sir. Thank you sa inyong pagtanggap ng ating invite para pag-usapan itong napaka-importanting topic ng Economic Development Committee. Inshallah, mas marinig po namin ang inyong boses maya-maya. Makalipas nitong ilang segment, mabilisang segmento lang po natin. Sige po. Ako po ay nag-aantay. Kailan po pwedeng magsalita. Maraming salamat po. Shukran. And with that, ngayon na na-hype na tayo, narinig na natin ang boses ni Director of our Agri Operations, Ismael Gamel. Isang mabilisang IPH at HSF mula sa atin. And after po ng ating MHS discusses, try po natin basahin ang lahat ng inyong comments at text sa ating MHS Delivers chat lines. And with that, isang mabilisang IPH. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang Doctors to the Barrios. Julyo is Nutrition Month. July, kumbaga, Gulay Month. So, shoutout po sa lahat ng ating mga doctors and ating health practitioners sa buong bansa, lalo na sa ating nasa mga public health offices. Isa sa mga itong Doctors to the Barrios ay isang programa ng MOH para na-establish noong 1993. Intended po siya na the supply ng doctors sa estimated na 200 doctorless municipalities nung panahon na iyon. Pero kumbaga 50 applicants lang ang natatanggap kada taon. Noong 2009, lumaki yung programa na nagkaroon siya ng policies, needs at magkaroon ng minimum 2 years of service na ma-assign ka sa mga municipalities. So, ilang mga Doctors to the Barrios, mayroon pong kilalang Doctors to the Barrios na kilala po natin. Ang isa sa kanila ay ang bagong BTA member ngayon na nakailang beses na rin na guest natin sa MHS Delivers for Nutrition Month, si Dr. Kadil Sinulinding. Yes, congratulations sa kanyang pagiging BTA member. Isa po siya dating Doctor to the Barrio na program, kasama po siya doon. So, shoutout po sa ating mga DTTB practitioners and good luck po ngayong Nutrition Month. Good luck po sa ating Regional Nutrition Committee sa inyong mga aktibidad for this month. And with that, yun po ang ating IPH. Dako lang po tayo sa isang mabilisang HSF. Kuya Hamsi? Maraming salamat Kabalay na Rian. Iko-continue ko na rin yung segmento. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Para sa ating episode ngayong araw, ating pong pag-usapan ng buwan ng nutrisyon sa ating bansa at ano nga ba ang dapat nating i-obserba sa buwang ito. Ang 2023 Nutrition Month campaign ay naglalayon na itaas ang kamalayan sa pagsuporta sa mga Pilipino na mapabuti ang access sa abot-kayang kalusugan ng dieta upang mabawasan ang malnutrisyon at mapabuti ang seguridad sa pagkain, kalusugan at kalidad ng hanap buhay. Ang tema sa taong ito ay ng Nutrition Month ay bida ang healthy diet na affordable for all, ay nagbibigay din sa kahalagaan ng healthy diet ay accessible para sa lahat. Ang kampanyang ito ay nakakatulong din sa paggawa ng mga tao na makilala sa pagitan ng masusustansya at malulusog na pagkain. Inihimok din ng kampanyang ito ang industriya ng pagkain na kinabibilangan ng mga producer, distributor, retailer at restaurant na magalok na mas malulusog na pagkain sa kanilang mga customers. At upang mapataas ang kaalaman ng mga Pilipino sa kahalagaan ng nutrisyon, nilagda ng Presidential Decree No. 491 na ipinag-uutos din ito ang buwan ng nutrisyon na oobserbahan tuwing buwan ng Hulyo. At narito ang mga dapat gawin Kabalay na Ri para tayo ay makaisa sa pag-obserba ng buwan ng nutrisyon. Una, measure your health weight. Ang pagsubaybay sa ating timbang ay ng ating mga katawan sa araw-araw sa lingguang batayan ay nakakatulong para makita natin kung ano yung mga pagbabago sa ating mga katawan. Yan yung unang-una Kabalay na Ri. At pangalawa, limit unhealthy foods and eat healthy meals. Kumain ng masusustansyang pagkain, huwag kalimutang kumain ng almusal at pumili ng masusustansyang pagkain na mas maraming protina. At pangatlo, drink water and stay hydrated and limit sugar beverages. May baon si Kabalay na Ri ngayong araw. Happy!
Ang regular na pag-inom ng tubig ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating mga kalusugan or katawan. Sinusuportahan ang sapat na hydration at balanse ng mga likido sa ating mga katawan, transportasyon ng ating mga nutrients, at regular na temperatura sa ating katawan. Tumutulong ang tubig na palakasin ang mga antas ng enerhiya, pausahin ang paggana ng pag-iisip, itaguyod ang pamamahala ng timbang sa pamamagitan ng pagbabawas, paggamit ng calorie or pag-consume ng calorie sa ating mga kinakain, at ang pagsuporta sa mga tumutunaw sa ating mga katawan na pagkain. Ang hydration ay mahalaga para sa pagganap ng ehersisyo dahil napapanatili nito ang temperatura ng ating mga katawan, naghahatid ng sustansya sa kaalaman. Bukod rito, sinusuportahan ng tubig ang pagiging regular, kalusugan ng digestive, at maraming maiwasang sakit, lalong-lalo na yung mga sakit sa bato. Pang-apat, get enough good sleep. Ang pagkakaroon ng sapat na pagtulog ay mahalaga para sa iyong pangkalahatang kalusugan, kabalinari. Ang kalidad ng pagtulog ay nakakapabuti sa pag-andar ng pag-iisip, nagpapaganda ng mood, emotional, at nagpapalakas ng immune system at sumusuporta sa physical na kalusugan. At pinapalakas din itong pagiging produktibo, tumutulong sa pamamahala ng timbang, nagpapababa ng panganib ng aksidente, at nagtataguyod ng mental health, emotional sa ating mga katawan or sa ating health. Pang-lima or ang panguli, exercise regularly and be physical active, kabalinari. Ito ang isa sa pinaka-importanting partner ng pagkain, ng masusustansyang pagkain at tamang pag-ehersisyo. Kaya ba nag-jumping jacks ka kanina dyan? Tama ka dyan, para mawalang nervous natin, kabalinari. Ang pagiging aktibo sa physical ay maaaring mapabuti ang kalusugan ng iyong utak, makakatulong sa pamamahala ng timbang, mabawasan ang panganib sa sakit, palakasin ang ating mga buto, kalamnan, at pagbuti ng inyong kakayang gawin ang mga pang-araw-araw na aktibidad. So aside from eating healthy foods, kabalay, napaka-importante din po na gumawa tayo ng mga physical na activities and be physically active dahil isa yun sa pinaka-importante na mapanatili natin yung kalusugan or healthy diet na ating pinopromote sa buwang ito. Hindi lamang po sa buwang ito, kung kaya natin ituloy-tuloy, much better po, kabalinari. Actually, nabanggit ni ni Dr. Joe no, every time magpunta siya dito. Yes. Ang Nutrition Month is parang to build practice, kumbaga nadadalhin mo sa susunod na buwan. Parang fasting lang din, yes, parang kapwasa mo. At yan po ang ating maikling segmento, Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Saripala. And doon na po nagtatapos ang ating segmentong IPH at HSF. Paalala po namin sa dulo ng bawat programa, meron po tayong segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And with that, dadako na po tayo sa ating highlight ng ating programa. Kasama po natin on the other line sa ating phone patch, siya po ang Director ng Agri Operations ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Kasama natin sa talakayan pag-uusapan ng Economic Development Committee, isa sa mga sectoral committees ng Bangsamoro Economic and Development Council, Engineer Ismael Giamil. Sir? Yes, magandang umaga ulit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maraming salamat sa pag-unlak na maipasama ko kami sa interview patungkol sa development ng ating ekonomiya sa BARM. Ang information ho ay ang ating economic sector ay isa sa 5 malaking sektor under the Bangsamoro Economic and Development Council. Yes. So, itong tinatawag po na Economic Development Committee, ano po sir ang main duties and responsibilities po nila para sa BEDC? Opo, ang Economic Development Committee ay naatasan, tumingin at magplano, magdisenyo at mag-implementa ng ikakabuti ng ating ekonomiya sa rehiyong BARM. Ang una dito ay tayo rin ang naatasan ng magrekomenda sa ating BEDC na binubuo ng mga governors, chief ministers, and other key officials of the BARM region. Ang role ng Economic Committee ay
nagre-recommenda ng polisiya, guidelines, plano, at mga improvement na nakikita natin patungkol doon sa ikakabuti ng ekonomiya ng ating mamamayan. Okay, so you more on policy making po ang EDCOM. For the EDCOM, so for that committee po, sir, sino-sino po ang mga miyembro niya? At paano po napili yung mga miyembro na yun para makasali doon sa EDCOM? Additional doon, hindi lang polisiya, pati yung ating implementation, monitoring, okay. At tayan din ng committee na ito sa pamamagitan ng pag-convene ng representative ng bawat agency. Ang committee na ito ay pinangungunahan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform bilang leading ministry among the ministry na inatasan ng ating Chief Minister at si Ahmad Balawag Ibrahim. Sa pangunguna ni Minister Muhammad Yaqub, ang Economic Committee ay binubuo rin ng iba't ibang member ministry kagaya ng MTIT, MOST, CDA, and among others. At ang ating secretariat ay ang BPDA, Bangsamoro Planning Development Authority. Yeah, okay. And sa ganung karaming members, sir, pati bilang lead na MAFAR, ano pong mga ilang activities or accomplishments na po na gawa ng EDCOM, either since conception or ngayong taon? Ano pong share ninyo, sir, na mga activities nila? Kadalasan ay meron kaming tinatawag na regular meeting kung saan ay every quarter dapat merong meeting ang committee para pag-usapan yung improvement, ano pang dapat baguhin, ano pang hindi nagawa at ano pang makakabuti at ano yung mga nangyari patungkol sa ekonomiya. Pero meron naman kaming ginagawang special meeting kung kailangan merong mga dapat address at dapat na tugunan or kailangan magkaroon ng immediate action ng ating pamahalaan sa ating gobyerno. May naganap na po bang ganong klaseng mga emergency meetings, sir? Para po, ano po yung nangyaring emergency para magkaroon ng ganong klaseng mga meetings? Anong magko-call for this? Sa issue na pinag-uusapan, halimbawa, nung kami ay gumawa ng action patungkol sa COVID at patungkol sa food security, meron tayong mga ganong klaseng meeting. At depende sa dami ng resolution na i-recommenda natin sa Chief Minister or PHC kung ilang beses kami magkakaroon ng meeting. So, meron tayong regular meeting, meron tayong special meeting or emergency meeting kung kinakailangan. Okay, so meron kayong regular meetings, special meetings at emergency meetings. Backtrack po tayo dun sa process ng EDCOM, sir. So magkakaroon kayo ng meetings, magkakaroon kayo ng decisions doon sa meetings na yun, and then magre-recommend kayo ng resolutions base doon sa pinag-usapan ninyo kay Chief Minister. Ang ganito yung proseso. Meron tayong technical working group na kung saan sumusuporta doon sa ating mga ministers na member ng EDCOM, at yung EDCOM naman ay sasubmit sila ng recommendation for the approval of the BHC Chief Minister Ahmad Balawag. Okay. So, DWG, EDCOM members, and then BEDC, and then Chief Minister. Opo. Si BEDC kasi kasama na doon si Chief Minister. Okay. So, siya yung chair. So, yung mga resolutions na yon upon approval ng BEDC ni Chief Minister, magiging policy na siya, and yung magiging policy yun sa ekonomiya natin. And EDCOM na rin ang implementing body kapag sa kanila din galing resolution. Opo, kasi yung EDCOM binubuo ng iba't ibang ahensya. Nandun yung MAFAR, MTIT, MOTC, MOST, CDA, and MSSD, I think kasama rin, and among others. Basta related sa ekonomiya, mayroon silang tax doon sa Economic Committee. Kasi ang pinag-usapang ekonomiya, either macro on the side of the national and then regional, and micro doon sa maliit economic sector natin. Sir, gusto niyo po magbigay ng isang example ng resolution na napasa ng EDCOM na ngayon ay ini-implement na rin ng EDCOM? Yung food security resolution natin at yung ating
protest doon sa dumating na pandemic natin ay isa rin yun sa naging action natin, and creation ng other technical working group for the BMP IAGA para ma-focus natin yung connectivity ng Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines pertaining to the economic connectivity and development among the region. Ooh, is that import or export of goods, sir? Na maging international, yung international connection na yun, sir? Isa sa pinag-uusapan natin yung potential ni Ma'am dahil sa opening ng opportunity doon sa BMP IAGA, ano ba ang pwede natin maipasama sa international market ng ating product from the farm. At isa doon na potential na napag-usapan sa update ng committee, yung potential ng ating poultry at livestock na pwedeng ang farm ang isa sa tinitignan na magkaroon ng malaking potential for the production ng halal poultry and livestock. Oh, that's amazing. At sa ganung nabanggit niyo po, sir, food security, pati livestock, pati poultry, yun po ang rason kung bakit MAFAR ang chair ng EDCOM, kasi grabe ang hawak ng agri, ng fisheries sa ating economic development. Opo, dahil ang MAFAR ang siyang nangangasiwa sa ating karagatan, sa ating lupain at even ating kalupaan. Kaya siguro nakita na ang chairperson ay MAFAR, pagkos ang ating vice chairperson ay NTIT para naman doon sa marketing and other activities na related sa economy. Alhamdulillah. Well, kailan po ang sunod na regular meeting ng EDCOM, sir? Baka this coming month kasi dapat meron kaming quarter meeting, then depende sa issue, halimbawa pag may babaguhin sa plano, polisiya at merong concern, nagpapatawag sila ng una sa technical working group meeting, then kapag hindi yung decision ng technical working group, i-elevate namin sa level ng economic committee. Okay. Then, good luck po sa inyong susunod na regular meeting. Pwede po tayo dumako konti outside of EDCOM. Meron pong activities ang MAFAR na pwedeng ma-look forward to ng constituents na pwede ninyong i-share sa kanila na parang pang information sharing po. Yeah, aside from the economic committee bilang MAFAR, kami rin ho ay nagbibigay impormasyon sa ating mga mangingisda at magsasaka na bago silang lumapit or makipagtulungan sa aming mga municipal MAFAR officer para malaman natin yung mga pangangailangan nila doon sa kanilang farming and fishing areas, even our agrarian reform communities. Dahil kailangan natin ngayon mapaigting yung information driven na ano sila makaavail ng mga serbisyo at produkto na pwede natin improve doon sa locality. Actually, yes, sir. May mga na dumako ng mga comments dati nung after ng mga typhoons, parang hindi po alam ng mga farmers anong gagawin nila after nila nawalan ng mga kanilang ani or kanilang harvest dahil doon sa mga typhoons. Meron pong mga activities ang MAFAR para ma-ebb yun na pwede ninyong i-share? Meron po tayo. Ako rin po ang focal person ng disaster risk committee ng MAFAR, at isa sa action namin ay pagkakaroon ng assessment, validation at iba dyan na ginagawa namin ay tulungan yung access to market through our AMAD or MAFAR Lenke system, na kung saan tutulungan natin yung mga harvest na hindi nabibenta sa palengke at ginagawaan ng paraan para ito ay ma-access ng ating mga consumer. So kung gusto po maghingi ng tulong ng mga fisher folks or ng farmers na naging biktima ng mga typhoons or ibang disasters, approach lang po sila sa MAFAR. Opo, dahil nag-i-inventory tayo ng mga datos nila at pag nagkaroon tayo ng pondo sa disaster, binibigyan natin sila ng mga
ay kung saan yung nababagay sa kanila. Alhamdulillah. And with that, much to our desire to learn more. I believe mabilis at concise at maganda po yung delivery ng information at laman po natin ang ilang mga importanteng responsibilities at kaganapan sa Economic Development Committee. Muli, Economic Development Committee is para sa ekonomiya ng ating BARM at isa sa mga pinakamalaking part ng economy natin ay ang ating agri at fisheries. Kaya ang MAFAR ang ating chair. Mabilisang summary lang din. Marami pong activities ang EDCOM. Sila po ang policy making at implementer ng economic development resolutions para sa ating region. And ang ating lead ng MAFAR na vice naman ang MTIT. Is it vice chair po ang tawag sa second in command, sir? Oh dear. Technical side? Are we good? Okay. Engineer Isma, the Director Isma, are you still online? Yes, I'm still here. Okay. Sorry, may nagkaroon ng feedback sa end namin. Sorry po. And syukran sa inyong time, sa inyong knowledge. Thank you po sa inyong pagbigay ng time at opportunity, pagtanggap ng aming invite. Shout out po kay Ma'am Mago for facilitating. Bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, may gusto po kayong iparating na mensahe sa mga tagapakinig sa ating radyo or nanonood ng ating live stream, sir? Yes, gusto kong bigyan din na ang ating economic sector ay mayroong potensyal. Tayo ang fastest growing economy in the region, and also yung economic natin ay mayroong malaking role in industrial services. If we look at the data, masyadong lumaki yung ating contribution at yung mga idle natin, assets natin na hindi panatap for tourism and investment ay potential din sa BARM. Just that, ito ay hindi naman pinagmamayabang ng MAFAR, pero masaya tayo na ang ating fisheries sector ay 2 taon nang nangunguna sa talaan ng ating in terms of the fishing production in the Philippines. 2 taon na at itong first quarter ng taong 2023, nangunguna po ng ating fishery at ang ating agrikultura, ganun din. Tayo ang identified as one of the second fastest growing agriculture in the Philippines. So, ang huling mensahe sa ating mga kapamilya, mga ka-fishing o fisher folk, huwag ko kayong mahiyang lumapit sa ahensya para malaman namin ang inyong pangangailangan at through our municipal officer o mga extension worker, kayo po ay makipag-ugnayan. Maraming salamat po. Shukran. At yun po ang Director for Agri-Operations ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Engineer Ismael Giamel. Shukran sa MAFAR for their time, for their knowledge, and for accepting ng ating invite sa MHS Delivers. Inshallah, tuloy-tuloy po tayo sa ating BEDC series. Next episode, isa pang sectoral committee naman ang ating mapapakinggan. Stay tuned po kung sino po sila. And with that, doon na po nagtatapos ang ating MHS Discusses segment. Marami po tayong natutunan. Kuya Hamsi, nakinig ka rin? Yes, kabalay na rin. Sige. For the Economic Development Committee. May notes siya. May open ang laptop niya. They're the one to check, monitor, and planning the development of the BARM. Wow. Hindi mo yung research sa Google, no? No. Oh, amazing. Ako naka-open good yung bedzi na lang. And so pakinggan po natin ang ilang comments sa ating live stream chat. Una si Gov, Sir Sammy Ibrahim. Salam, I see us watching from MHS DRO BARM. Waalaikumsalam. And gusto basahin ni Kuya Hamsi ang sunod na comment. From Khalil Ara Ascali, watching from Acacia Street, San Pablo Village, Cotabato City. Ang ating very active sa pag-text kay Kabalay na Risa na nakikinig parati sa ating programa. And the next one is
Abu Abdul Malik bin Musa, Assalamualaikum, watching from Madina Al Munawara. Kakamay. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa mga hindi pa po nagko-comment sa atin from regional office, mag-comment na po kayo at manood sa aming programa. grabe tong regional office namin doon. Nag-comment sila sa chat, nag-heart-heart sila. Hindi nila gina-heart yung mismong program, yung mismong post. Hindi ko dyan bilang. Hindi bilang yung nasa chat na mga hearts. Walang ingay ang planning and design division ngayon. Oh. Sa ating planning and design division. Congrats sa kung ano man ang susunod na steps ng ating mga staff doon. Greener pastures. And with that, yun na po ang ating comment section. Wala rin tayong ibang dagdag sa ating text section. Shukran. Sa lahat ng nag-react, sa lahat ng nag-share ng ating episode sa araw na ito. Ano pa bang pwede nating patagalan sa episode na ito? We still have 5 minutes left. I know, right? Buddy, ano bang magandang gawin usually? We have so much time. Ang bilis kasi nung... Hindi naman sa mabilis, pero yung tipong andun na yung lahat ng information. Ayaw natin paghintayin ng ating guest. Sige, mag-chat tayo dun sa... shoutout sa ating top management na kasalukuyang nasa right shop pa rin para sa ating monitoring and evaluation system. Technical, it's a right shop, isn't it? It is a strategic planning. Oh, diba? Nagaplano sila. And ulit, syukran sa kay Ma'am Mago, ang information officer ng MAFAR sa ating pag-facilitate ng pag-guest ni Sir Isma. Shoutout sa MAFAR. Meron ding radio program ang MAFAR, I believe, na the name escapes me. Pero check out na i-comment mamaya, magiging pinned post siya mamaya after nitong live stream ang MAFAR links. Hindi yun links sa MAFAR kumbaga. So may radio program din sila tungkol sa updates ng ating Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. And meron din po tayong for Nutrition Month, merong radio program si Doc Joe dati. Hindi ko alam kung nandun pa rin siya ngayon na naging VTA member siya. Hopefully. Makatuwa yung program niya. Like the name escapes me. Kung may makaalala sa mga names ng programs na ito, i-comment ninyo sa live stream natin, please. And i-shout out natin. But without further ado, we had... I think it's Swara Kalusugan Kabala. Swara Kalusugan for Doc Joe. For the regular radio program, and also live din po sila. And MAFAR is... Okay, he's looking for it. And with that, support po natin ang lahat ng BARM information channels natin. Doon po natin malaman ang lahat ng updates for transparency, para malaman din ng lahat anong ginagawa ng BARM, moral governance, kumbaga. BARM updates? BARM updates? MAFAR? That's not MAFAR. And, diba, nagkakaalaman tayo dito, hindi tayo masyado active sa radio scene. And I guess pwede na natin unahan ang ating KKK segment. So kung nakinig kayo kanina sa ating MHS Discusses segment, dito na po tayo magkaalaman kung ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Without further ado, ang unang tanong ay, sa mga resolutions na naipasa ng EDCOM na naging policy at ini-implement na ngayon, magbigay lamang ng isa. So may nabigay post kanina si Director Isma ng ilang mga resolutions na nilang napasa at na-implement na. Magbigay lamang ng isa. Second question, sa lahat ng members na nabanggit ni Director Isma kanina, ang isa aside sa MAFAR na chair ng EDCOM, so hindi pwede MAFAR ang sagot ninyo, magbigay lamang ng isa. So, isang membro ng EDCOM na hindi MAFAR. And finally, ang ating huling tanong sa araw na ito, kung nais... ang EDCOM ay pinili ang MAFAR kasi ang ating agriculture at fisheries ay isang mabigat na part ng ating economy. Dahil doon, inaanyayahan ni Director Isma na mag-approach ang ating mga fisher folk at mga agrarian reform or mga
agri-folks sa kanino sila mag-approach kung nais nila ng tulong or gusto nila mag-inventory or gusto nila magpaalam ng anong status ng kanilang fisheries or ng kanilang agriculture. And with that, yun po ang ating segmentong KKK. Muli, ang unang tanong, magbigay ng isang resolution na naipasa at na-implement na policy ng EDCOM. Second question, magbigay ng isang member ng EDCOM na hindi MAFAR. And third question, saan magpunta ang ating mga fisher folk at agriculture folk para sa kanilang mga concerns or mga inventory or kung ano pa pang ibang concern nila sa ating economic development. Nakikita ko na po ang mga sagot na lumilipad sa ating text line. And with that, I think malapit na po matapos ang ating episode ngayong araw na ito. We would just like to take this time na banggitin inalilaw ay nailahi rajiun sa ating yumaong tama bang po na? Inalilaw ay nailahi rajiun sa ating yumaong Grand Mufti Abu Hurairah Udasan. Nagkaroon tayo ng ilang episodes with Bangsamoro Darul Ifta. One of them was graced by him. Pakasurgan. So, Amen. With that, please keep your loved ones close. Keep Allah close. Keep your God close. At dito na po nagtatapos ang ating episode ng MHS Delivers ngayong araw na ito. Sa ngalan po ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, and Director General Esmael W. Ibrahim. Sa ngalan ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, at sa ngalan nila ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ngalan ng ating mga kabalay sa technical staff, Sir Inchi Datunaz Daud, Sir Alman, Sir S. Ugaw, at sa ating mga kasamaan sa DXMS Technical Staff, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, and Sir Archie, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na to. Hanggang sa muli. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na at pati ang ating ICS Chief Salembay A. Abdullah. Papagalitan tayo dito. Hello po, Ma'am Salembay Abdullah. Lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad. Nagpapaalam po sa ating 125th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.